Hello mga ga, ito po kadami yung magagawa po natin sa 1 kilo po natin na harina. For today's video ay gagawa po tayo ng chocolate donut na lutuin po natin ito sa ating oven at lutuin po natin ito sa ating mantika or iprito po natin. At samahan po natin ito ng masarap na toppings recipe kaya umpisahan na po natin. Ang una po natin ditong gawin ay gawin po natin yung ating chocolate streusel or yung ating pang toppings. Meron po tayo ditong harina, asukal at cocoa powder at maglagay din tayo dito ng powdered milk. At i-mix lang po muna natin ito at nang na-mix na, ilagay na po natin dito yung ating margarine. At i-mix lang po talaga natin yan, piga-pigain lang po natin or kuskusin lang po talaga natin hanggang sa magkaroon po tayo dito ng mga medyo maliliit na bilog-bilog ng ating crumbs dito. Ito lang kapino mga ga, yung ating crumbs dito sa ating streusel or toppings. At isit aside lang po natin yan, dito naman po tayo sa ating chocolate dough. So dito sa ating dough ay gagamit lang po tayo ng 1 kilo ng first class flour, yung yeast po natin at yung ating bread improver. At maglagay po tayo dito ng powdered milk. At yung ating pangpalasa, maglagay lang po ako dito ng 2 tablespoon ng ating cocoa powder. At para matingkad talaga yung kulay ng ating chocolate, ay lagyan lang po natin ng 1 teaspoon ng food coloring chocolate brown. And then, mix lang po natin yan. Yung mga sukat pala ng ating mga ingredients dito mga ga, ay nasa video screen lang po natin para mapadali lang po yung ating video. At maglagay na tayo ng ating asin, yung ating asukal, at yung ating itlog. At yung vanilla, at maglagay po ako dito ng kaunti lang na mantika. At gagamit po tayo dito ng malamig na tubig. Subukan po ninyo ito mga ga na tubig na malamig yung gamitin po natin dito. Ang ganda po ng alsa ng ating dough at ang lambot. So bago po natin unti-unting basain dito yung ating harina, ay tiyakin muna natin na matunaw yung ating asukal at asin. At pagkatapos ilagay na po natin dito yung ating margarine. Pwedeng gumamit dito ng shortening at pwede ding paghaluin yung shortening at yung ating margarine. Wala po ako ngayong available na shortening kaya puro margarine yung ilagay ko. At pwedeng gumamit dito ng butter compound at pwedeng gumamit ng pure butter kung may budget lang naman. Kung walang dough roller machine or di kaya yung spiral mixer na pwedeng magpakinis ng ating dough ay pwede talaga na masahin ito ng mano-mano hanggang sa mapakinis po ninyo ang inyong dough. Itong aking dough ngayon mga ga ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine kasi ay hindi po talaga ako pwedeng magmasa ng mano-mano kasi po ay sobra po talaga tayong busy. Marami po talaga tayong ginagawa. Kasi yung pagmasa ng mano-mano ay medyo matagal po din yon bago po natin mapakinis yung ating dough. At pagkatapos ko po itong mapakinis sa aking dough roller machine ng mga 5 minutos ay diretso ko na po itong pinutol sa 36 grams. At pagkatapos putulin lahat ay agad na po nating figurahin ng mahigpit na pabilog. At pagkatapos ay agad na po natin itong laparin ng kaunting lapad lang at para butasan din natin ito sa gitna. At gagamit lang po ako dito ng 1M number ng ating tips. At yung plancha na paglalagyan po natin or yung ating pagsalansana ng ating mga donut ay banyahan po natin ng shortening or di kaya margarine at pwede ding magdas ng harina para po ay hindi didikit yung ating dough. At ito po yung lulutuin po natin sa ating mantika. Iprito po natin ito. At ito naman ga yung lulutuin po natin sa ating oven. Bali pagkatapos po natin yung palaparin at butasan ay ilubog po natin dito sa ating tubig, basain po natin at pagkatapos ay ilagay po natin dito sa ating streusel or yung ating toppings. At gumamit lang po ako dito ng 3 ounce ng ating cupcake liner. At paasahin lang po natin yung ating dough ng 1, 2 hanggang 3 oras. Depende na po sa ating room temperature hanggang sa ito'y mag 70% or 80% yung alsa niya. At ito po natira sa ating toppings na yung lulutuin po natin sa ating oven, ito po yung natira niya. Ang gagawin po natin dito ay dagdagan po natin ito ng mga iba pang ingredients para may toppings po tayong gagamitin mamaya sa ating preprituhin or yung lulutuin po natin sa mantika. Dagdagan po natin ito ng harina, asukal, powdered milk at yung margarine. I-mix lang muna natin yan at pagkatapos ay ilagay na po natin yung ating margarine at haluin at mikos-mikosin. At kahit kinamay lang po natin yan ay siguraduhin lang po natin na malinis po yung ating kamay kasi pagkain po yung ating ginagawa. Alam po namin yan. At dito hindi po ako dito magdagdag ng cocoa powder kasi ang gusto ko po ditong mangyari ay ito po yung consistency at ito po yung kulay na parang cookies and cream lang po yung ating crumbs. At lulutuin po natin ito mga gas sa mahinang apoy dito sa ating kalan, dito sa ating kawali ng mga 3 minuto lang. At pag ganito na yung hitsura ng ating toppings na yung nagaruma na yung kanyang amoy ay okay na po yan. Huwag lang po natin itong
ma-overcook. At nang umasa na po yung ating donut ng mga 80% ay lutuin na po natin ito sa mainit na mantika at katamtaman lang po yung apoy ng ating kalan dito para lutong-luto din yung loob na hindi malasado yung ating donut. At yung ating nakuha sa gitna ng donut na yung ating excess dough ay niluto din natin dito sa ating mantika. At ito na po yung niluto po natin sa ating mantika o yung ating pinarito ay para dumikit po dito yung ating ginawang toppings ay magbanya lang po tayo dito ng condensed milk para po ay dikit na dikit talaga dito yung ating toppings. At ito na po yung ating toppings ng malamig na ay kiskisin lang po natin yan ulit para maging pino talaga yung kanyang crumbs. At gumamit lang po ako dito ng 3 ounce ng ating cupcake liner para pangsapin po natin. At pagkatapos nito ay gawan po natin ito ng ating caramel sauce. So dito na po tayo sa ating caramel sauce na yung gagawin po natin ng pang-drip po ng ating donut. Mag-caramelize lang po tayo dito ng puti na asukal at wag lang po natin itong haluin, hintayin lang po natin itong mag-caramelize. At kailangan talaga na mahina lang po yung ating apoy ng ating kalan dito habang nag-caramelize po tayo. At pag ganito na yung ating asukal ay ilagay na po natin dito yung ating margarine and then haluin po natin. At nang natunaw na po natin yung ating margarine, ay ilagay na po natin dito yung ating condensed milk. At pagkatapos ay haluin lang po natin yan. Kailangan ay mahina lang po talaga yung apoy ng ating kalan dito. At pagkatapos ay isunod nating ilagay yung ating evaporated milk at magtira po tayo dito para dito natin tunawin yung ating 2 tablespoon ng ating cornstarch. Yung mga sukat pala ng ating mga ingredients dito sa ating caramel sauce ay nasa video screen lang po natin. Sundan nyo lang mga ga. At haluin lang muna natin ito at pakuluin lang po natin ito. At nang ganito nakakulo ay ilagay na po natin dito yung tinunaw po natin na cornstarch. At pagkatapos ay haluin lang po talaga natin yan mga ga sa mahinang apoy lang ng ating kalan. Haluin lang po natin yan hanggang sa lumapot yan. At nang ganito na po yung consistency ng ating caramel sauce ay patuloy pa natin itong haluin, patuloy pa natin itong lutuin ng mga 2 minuto. Haluin muna natin hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating caramel sauce. Ito mga ga ay okay na po ito. Palamigin lang muna natin bago po natin ilagay sa ibabaw ng ating donut. At nang malamig na ay ilagay na po natin dito sa ating piping bag at butasan lang po natin ito ng maliit lang. At pagkatapos ay ilagay na po natin dito sa ibabaw ng ating donut. Ito po mga ga, ito po yung niluto po natin sa ating oven. Niluto ko po ito sa aking oven na may preheated 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minutos. Ang ganda ng alsa ng ating donut at ang laki na po ng ating 36 grams. At ang bintahan po natin dito nasa 10 to 15 pesos. Ay, ang importante lang dyan, tayo'y mag-hosting lang bago po tayo magbenta para malaman po natin kung magkano po ang ating bintahan. At ito yung ating mga excess do mga ga o yung ating kinuha sa gitna ng ating donut. At mga ga, ito po kadami yung nagagawa po natin sa ating 1 kilo na harina. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kainday. Bye-bye!